So what's up mga guys? So welcome back dito sa ating YouTube channel. So welcome back dito sa ating another tutorial video. So sa video ito guys ay pag-usapan natin yung end-to-end encryption sa ating mga Facebook Messenger. So ano nga ba ito? Para kanino ba to? At ano naman kayang kinalaman nito sa ating pang-araw-araw na buhay? So unahin natin yung definition guys o yung kahulugan ng end-to-end encryption. So ano nga ba ito? So ang end-to-end encryption, so ito nga daw ay isang extra security layer o dagdag pansiguridad sa paggamit natin ng ating mga Facebook Messenger. So hindi lamang daw napoprotektahan ito yung pag-transmit ng ating mga messages, kundi kasama na nga rin dito yung video call, voice calls, or yung buong data ng iyong kachat ay kasama na rin napoprotektahan dito. So sa pamamagitan ng pag-turn on ng end-to-end encryption dito sa ating mga Facebook Messenger ay para pang nagiging secret conversation nyo na ito guys sa pagitan mo at saka yung ka-chat mo. So kahit nga daw si Meta o si Google ay wala nang kakayanan na tignan ang ating mga messages kapag na-turn on na natin itong ating end-to-end encryption dito sa ating mga Facebook Messenger. So para bang marami talagang matutuwa dito sa bagong update ni Messenger na ito. Doon sa mga mahilig mag secret dyan. So para bang pabor talaga sa inyo ito guys. Okay, so balik tayo dito sa tanong guys na ano ba naman ang kinalaman nitong end-to-end encryption dito sa pang-araw-araw nating buhay? So kikita ba tayo o magkakaroon ba tayo ng magiginhawa ba yung buhay natin dito? So sa katulad ko guys na typical lang na gumagamit ng Facebook Messenger, yung tamang chat-chat lang sa mga kaibigan, kamag-anak, pangangamusta doon sa mga kasama natin sa trabaho, minsan nag-video call, minsan na voice call. So wala ganong impact sa akin to, no? So okay lang. Pero kung halimbawa guys ay ikaw yung personalidad o individual na madalas mong gamitin yung Facebook Messenger na way of communication mo doon sa nature ng iyong trabaho. Halimbawa, ikaw ay isang kawani ng ating gobyerno o ikaw ay isang ahente ng ating pamahalaan na madalas kang nagpapadala ng mga sensitive information sa kachat mo. Or kung ikaw ay isang negosyante at madalas kang nagsisend o nagchat-chat ng mga sensitive information nga doon sa chat mo or kachat mo. So, kailangan mo ito guys, itong end-to-end encryption na to. So, kamakailan lang guys ay nilaunch nga ni Meta itong end-to-end encrypted chats at nire-required nga tayo na gamitin natin itong bagong additional na security layer na ito dahil nga sa wala pa rin humpay na panghahak ng mga online scammers. So, ang end-to-end encrypted chat guys or ang end-to-end encryption ay ginawa pala talaga ito or dedicated pala talaga ito para dito sa mga online scam at cyber attacks. So, particular na nga dito sa tinatawag na man-in-the-middle attack. So, bago ito sa ating pandinig guys, ano? So, ano naman itong man-in-the-middle attack? So, ito yung grupo ng mga scammers, perpetrators, or minsan ay impersonators. So, sila yung grupo na yun guys na ang layunin ay ang i-intercept yung data traffic between subject A to subject B. So, meaning si sender at saka si receiver o yung recipient. So sila yung nasa gitna at palihim lang na nagmamanman sa data traffic. So kung ano man yung pinag-usapan nyo dyan sa inyong mga messages at dyan na hindi naka-encrypt, so visible sa kanila yan guys. So ang goal nila guys ay nakawin ang inyong mga login credentials at mga account details. At ang pinaka-prime targets nila guys ay itong mga online communication platform. So ito na ngayon kagaya nitong Messenger. So ito yung targets nila, no? Diyan sila tumatambay. So para ba itong ihambing natin sila sa isang buhaya guys, ano? So habang nandyan sila sa ilog, so habang may mga tumatawid na ganyan, so sila ay palihim na nasa ilalim ng ilog at nagmamanman lang sila ng tamang timing. Pagka maramdaman nila na mayroon ng tumatawid, so susunggaban na nila yun. So ganito yung mga scammers na ito guys. So ito yung tinatawag na man-in-the-middle attack. Okay, so ano ba yung possible na damage o impact sa atin ito guys kapag tayo ay nadali o nabiktima nitong mga ganitong klaseng scam or itong man-in-the-middle attack. So ano ba yung posibleng mangyari sa atin? So unang-una dyan guys is yung financial losses. Kasi pera-pera lang naman talagang habol ng mga scammers na yan eh. So financial losses kaagad. Or pwede rin silang sumira ng reputasyon ng isang tao guys.
So halimbawa, napasok nila yung account ng isang tao, then nakuhanan nila ito ng mga sensitive details, then pwede nila itong ipahiya, no? So pwede nila itong sirain ang reputasyon at ilabas yung baho ng tao na yon. So yun yung mga possible na mangyari dyan. So kagaya sa akin, wala naman akong pera, hindi naman ako sikat na tao, so wala silang mapapala sa akin guys, ano? So napakadelikado niyan, lalong-lalo na doon sa mga kilalang tao, inaalagaan nila yung reputasyon nila, so kilala sila, mataas, tinitingala sila ng publiko, so napakadelikado niyan sa kanila. So kaya nga dapat hindi natin tino-turn off yung end-to-end encryption na yan guys, no? So binigay yan ng Messenger na additional na security layer sa atin. So gamitin natin yan, wala namang mawawala wala namang bayad. So napakalaking pakinabang yan sa atin. So maliwanag na maliwanag guys na yung end-to-end encryption ay hindi yan para dun sa mga nagsisecret-secret. So, akala nyo pero nadamay na rin kayo doon. So yan pala ay para dun sa mga online scammers. So hindi ko na ituturo sa inyo guys kung paano natin i-on or i-turn on yung mga end-to-end encryption dyan sa ating mga Facebook Messenger kasi may mga nag-vlog naman na ganyan. So hanggang dito na lang guys. So hanggang sa sunod natin pagkikita guys. Maraming salamat sa inyong panonood. So hanggang sa muli. God bless. Bye-bye.